Isadora, gusto kong i-tour sila, Mr. Lee and Mr. De Leon, tomorrow sa plantation. Okay po. Gusto ko nga po bumalik sa Quezon eh. Paano mo nga pala hanapin yung bagong nililigawan ni Patrick? Hindi mo nga alam yung pangalan nun eh. Parang alam ko na kung sino siya. Nagkasunod ka lang siya. Surprise! Nagustuhan mo ba tong handa ko para sa'yo? Gusto ko siya. Makaakalain na gagawin mo to para sa akin. Kuya, sino pong binisita ng lalaking to? Hindi ko alam eh. Pero nasa rooftop lang yan. Nagpapa-impress yata sa babae. Punta muna akong rooftop. Naku mga outsider yan! Pwes lumayas kayo, pwede ba? Sana hindi na ito matapos dahil ito ang pinakamasayang sandali ng buhay ko. Matagal na ako may gusto sa'yo. Simula nung unang beses pa lang kita makita sa panaginip ko hanggat sa makilala kita. Kaya kung pwede sana mabigyan mo ko ng pagkakataon para maparamdam ko sa'yo yun. Ngayon ko lang na-appreciate ang kagandahan ng fireworks. Ako dati ko pa alam, napakaganda. O Patrick, ang ginagawa mo? Ganda dyan ah. Matagal mo naman ginagawa yan? Kanina ko lang inumpisahan. Hindi kasi ako makatulog ng maayos eh, kaya siguro mga 3:00 ng umaga inumpisahan ko. Grabe pare. Parang drugs talaga yung tama sa Isadora, no? Alam mo, sa totoo lang, ibang-iba talaga siya sa mga babaeng nakilala ko eh. Parang hindi siya sa panahong ito. Gets mo? Yung parang mature siya pero bata pa. Conservative pero palabiro din. Alam mo, minsan masungit siya pero kuha ko naman yung pagkataray niya. Pasok pa rin naman sa akin. Iba talaga eh. Pare ang ibig sabihin lang niya, patay na patay ka sa kanya. Parang nga ako nababaliw kung hindi ko siya nakikita eh. Sayang lang kasi nasa Quezon siya ngayon. Baka bukas pa makauwi. Kamusta nga pala yung auto ng kuya mo? Bakit? Maunang may-ari ng lupa nito ay ang Delgado Benitez family. Sila ang mga Spanish mestizos na dumating dito sa bansa natin. And later on, ang mga Del Prado family na ang humawak ng lupa nito. A total of 100 hectares. And ng mga 30s, binentang 10 hectares para sa mga public projects ng gobyerno. Napaka-rich ng history ng coconut plantation na ito. And you know everything about it, Isadora. Impressive. Noong mga 40s po, nag-venture into other coconut products ang Del Prado family, kaya mas lalo lumago ang business nila. In other words, we have the best coconut in the country, sir. Would you like to taste? Kuya, pwede pong dalawa. Sa kanila po. Salamat po. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Patrick, anong ginagawa mo dito? Nakakaya sa mga boss ko. Gusto ko lang sana ibigay sa ito. Pasensya na ako mga bossing. Padaan lang ako. Gusto ko lang bigay ito kay Isadora. Miss na miss ko na kasi siya eh. Hindi ko matiis na hindi siya makita. It's okay, Isadora. We're good already. You can be with him. He came all the way here just for you. Thank you, sir. Kevin! Oh, Lila! Ginagawa mo dito. Kamusta? Magkasama ba kayo ni Patrick? Si Patrick nasa Quezon eh. Nanghiram pa nga ng sakyan sa kuya ko para sundan dun si Kailan pa rin manligaw si Pato. Kahit nasaan ka, pupuntahan ka pa rin niya. Sige na, mauna na ako Maggie, tuloy pa ba kayo ni Vanessa mamaya sa party? Sama na lang ako. Mabuti pa nga nagbago desisyon mo. Dapat mas lumalakas ka pa eh. Hindi lang dapat si Patrick at yung girl lalo niya ang nag-e-enjoy. Kakain tayo.
dito matatagpuan ang pinakamatatandang puno sa plantasyon na to. Nakailang bagyo na hindi pa rin sila natutumbang. O nga nun, tataas. May mga umaakit ba dyan? Si Ramon, maakit siya sa mga punong to. Kapag hindi ko siya nakikita sa tagpuan namin, dito ko siya pinupuntahan. Pamilyar bang lugar na to sa'yo? Hindi. Ngayon ko lang ito nakita. Pero yung ilog, pati yung parte ng nyug doon, alam ko, sigurado ako na ipinta ko na yun. Ang galing nga eh. Totoo pala yung mga lugar na napapanaginipan ko tsaka naipinta ko dati. Special ang mga lugar ngayon sa amin ni Ramon. Siyempre, puro Ramon na naman ang naririnig ko. Ma'am? Opo. Wala naman po naging problema. Sige po. Alam mo ba, Patrick, dito kami unang nagkakilala ni Ramon. Patrick? Sunog! Sunog! Yung mga kapo lumatake na! Asan na sila? Itago niyo yung mga bata! Ayan, sa wakas. Nagising na ang mantikang matulog. Para malaman mo lang, matagal lang umalis sa mga hapon. At saka mukhang uulan, kaya maaapulan naman ang sunog. Sige, bueno, makakaalis ka na. Gusto ko na mapag-isa. Inistorbo mo ang pagpapahinga ko, tapos paalisin mo ako? Ikaw ang umalis. Manong, ako ang unang nakadiskubre ng lugar na ito, kaya makakaalis ka na po. Wala naman ako nakikita nakasulat na pangalan mo dito, Iha. Kaya kung gusto mo, ikaw dito at ako naman dito lang. Pero hindi ako aalis dito. Pwedeng umalis ka na dahil mukhang uulan at kapag naulanan ako, cargo de konsensya mo kapag namatay ako sa sakit at sa sipon. Hindi ako aalis dito kahit maulanan ka pa. At kasalanan mo kung ikay magkasakit. Isadora, kanina ka pa ba andyan? Sorry, naka-idlip lang ako. Ang presko pala dito. Alam mo ba yung lugar na to, Patrick? Nagbilang sanctuary ito sa amin ni Ramon. Tuwing tinatakasan namin si Papa. Very special tong lugar na to sa akin. Dito kami unang nagkakilala ni Ramon. Dito kami unang nagkapikunan. Pero dahil sa pag-aawa na yun, kaya kami naging close. Kaya kami nagkakilala ng gusto.
ginagawa mo dito? Magnanakaw ka ba? Hindi. Isinasauli ko lang itong libro mo na nahulog sa putikan. Nalinisan ko na rin yan at ipinatayo. Salamat. Pero paano ka nakapasok dito? May gwardiya sa labas. Umakyat ako sa bakod. Natakasan ko silang lahat. Ano? Ginawa mo yun? Hindi mo ba alam? Kapag nalaman ni Papa na andito ka, baka baliling ka niya. Sana pinabigyan mo lang sa servidora. Hindi ho ako natatakot lumusong sa bala. Basta't makasama ka lang ulit. Salamat na lang, pero hindi ako nadadala sa matatamis na salita. Kaya umalis ka na. At siguraduhin mo, hindi ka makita ng gwardiya sa labas dahil kapag nabaril ka at may masamang nangyari sa'yo, hindi kita dadalawin o iiyakan. Senyorita, wag ka akong magsasalita ng tapos. Tingin mo. Lumalala tuloy yung sipon ko ng dahil sa'yo. Paumanhin, senyorita. Pero hindi ako ang may kasalanan kung bakit meron kong sipon. Pero, dahil ako'y mabait, meron akong remedyo para dyan. Kailan ka ba ulit magagawi sa ating tagpuan? Ano? Hindi natin tagpuan yun. Kaya wag ka nang babalik doon at umalis ka na. Umalis ka na. Nanaasiwa na ako sa'yo. Wag ka nang papakita sa akin. Umalis ka na! Paalam, senyorita. Yun ang unang alaala ko ng kanyang panunuyo. Sa lahat ng umakit ng ligaw sa akin, siya lang ang di dumadaan sa pinto ng aming bahay. Tumalay siya diretso sa aking puso nang di ko napapansin. Unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya dahil maalaga siya at thoughtful na tao. Bukod doon, ay kakaibang paraan ng panliligaw niya. Hindi bulaklak o tsokolate ang una niyang inaalay sa akin. Dahil doon, hindi ko na siya nakalimutan. Sa dami na nanligaw sa akin noon, si Ramon lang ang nagpresenta ng sarili niya na walang pag-aalinlangan. Pero kahit magkalayong estado namin sa buhay, nagtagpo kami sa gitna. Ramon? Ramon! Ramon, lumabas ka na dyan! Hindi na ako galit! Maraming salamat, ha. Tinapon na ni Papa lahat ng mga comics ko. Paano mo nalaman na nahilig ako? Hindi ko alam. Collection ko lahat yan. Kung gusto mo, sa'yo na lang. Ganun ba collection mo to? Kung ganun, hindi bali na lang. Pero kung gusto mo, palit na muna tayo. Sa'yo na muna yan. Nabasa ko na ito. Binasa ko
bago ko isinoli sa'yo. Pero wala akong pambili ng mga libro. Kaya puro comics lang. Doon ko nakita na di lahat ng mababa ang pinag-aralan ay mababaw ang pagkatao. Humanga ako kay Ramon hanggang sa dumating ang araw na hinahanap-hanap ko na siya. Naging tagpuan namin ni Ramon yung lugar na yun. Noong una nga namin discover yung lugar na yun, pinag-awayan pa namin yun. Pero dahil doon, kaya kami naging close. Mukhang nag-enjoy ka masyado sa pagkwento eh. Wala na tayong ibang pinag-usapan. Uy! Uy! Anong nangyari doon? Anong nangyari dito? Ikakapaayos lang nito eh. Labo, ayaw mag-start. Teka, sandali lang titingnan ko. Diyos ko, nangyayari 3 oras pa ako makabalik ng Manila. Baka maabutan ako ng hating gabi. May problema ba yung kotse? Mabilis lang naman to ayusin eh. Ang tanong kung makakahanap tayo ng mekaniko. Tsaka sa tingin ko, late na rin tayo makakabiyahe. Sa pagkakaalam ko rin kasi, 10:30 yung huling pabiyahe ng bus papuntang Maynila eh. Kaya mas mabuti siguro kung hintayin na lang natin ito matapos. Nako, delikado na yun. Masyado na yung late. Ano kaya? Dito lang kaya tayo matulog. Overnight na lang tayo dito. Dito? Saan ka naman matutulog dito ha? At tsaka paano naman ako? Hindi mo ako sasama? Hindi. O sige na nga, sa Del Prado Mansion lang tayo. Doon na lang tayo matulog. Pero magkaiwalay tayo ng kwarto ha. At saka bawal ka pumasok sa kwarto ko. Basta 12 midnight hanggang 12 noon. Bawal ka doon ha. Nay, meron ba akong dapat hindi makita mula alas 12 ng gabi? Alas 12 Huwag ka na magtanong. Siyempre babae ako. Madami akong kailangan gawin. Sige na, doon na tayo. Halika na. Sige, Oo, Nay. Okay na yan. Naku, baka may multo pa dito. Naku, halika na. Umus na tayo. Oy, naku, mahirap na abutan dito. Halika na. Ay, yung gamit. So Dora, wala pa naman alas 12, di ba? Pwede ba muna akong pumasok? Ang laki kasi nung kwarto sa kabila eh. Wala akong makausap. Sige, pero diyan ka lang, ha? Ano bang kailangan mo? Di kasi ako makatulog eh. Namamahay siguro. Ikaw, ayos ka lang? Sanay naman ako dito, eh. Ba't di mo subukan yung gitara? Oo, itono mo lang. Maayos pa naman yun, eh. Sige. Yan kasi ginagawa ni Ramon kapag hindi siya makatulog. Itutugtong yung mga paborito niyang kanta. Pero mas mabuti pa kung doon na lang sa kwarto mo. Magkaalas 12 na kasi. Okay. Sige. Good night. Sige, good night. Labo naman yun. Anong gagawin ko dito? Hindi naman ako marunong mag-gitara. Ano yun?
Isadora? Isadora? Isadora, okay ka lang? Ano nangyari dyan? May tao ba dyan sa loob? Okay ka lang? May nangyari ba dyan sa'yo, ha? Isadora! Isadora! Ano nangyayari dyan? Okay ka lang, ha? Ay, Diyos ko. Isadora! Anong gagawin ko? Baka makita ako ni Patrick. Isadora! Okay ka lang, ha? May tao ba dyan sa loob? Ano nangyayari sa'yo, ha? Gagawin ko. Papasok ako! Isadora! 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 Papasok ako, ah! Isadora? Isadora? Okay ka lang, ha? May nakita kasi akong kakaibang ilaw sa, sa may pintuan. Akala ko kung ano nangyayari sa'yo. Si Lola Dora, ba't wala siya sa kwarto? Hindi kami nag-aalala. Tuwing umaga, nandito siya, pero pag hapon at gabi, wala. Saan ba siya nagpupunta mag-isa? Madam, ano ba nangyayari sa'yo? Susi, sino kausap mo? Si Lola Adora ba yan? Ha? Kailangan kong tanggapin na matagal ka ng patay, Ramon. Tutuparin mo pa ba ang pangako mo na babalik ka? Kailangan ba kita kalimutan muna para mahalin siya? Sunduin ko lang yung bayaw kong mekaniko at sandali lang to sa kanya. Oo, sige. Dito lang ako. Salamat. Ramon, ikaw nga ba? Yan. Di ho ako si Ramon. Patrick po pangalan ko. Kamukha ka yung kumpadre ko. Kaedad niyo ho si Ramon? Yung dati hong asawa ni Isadora? Oo. Kababata ko siya.